Welcome to K-Catalog. Level 3, Unit 14 Textbook, page 183, Malhagi, speaking part na tayo. Number 1. Anai shiwa ramin shiga 스마트폰을 활용한 공부 방법을 이야기합니다. 다음 대화처럼 이야기해보세요. So, si Anais daw at saka si Ramin ay nag-uusap about sa paraan ng paggamit ng smartphone para makapag-aral. Okay, so sabi, mag-usap daw later on dito sa activity natin, no. So mag-usap na kagaya ni Anais at ni Ramin. So role play, no. Yun yung ibig sabihin ng daam 대화처럼. So check muna natin yung conversation nila. Anais, Ramin 씨, 한국어를 재미있게 공부하는 방법이 있어요? So yung question ni Anais, Ramin, do you have any fun ways to learn Korean? Meron ka bang alam na masayang paraan para mag-aral ng Korean? 사got si Ramin, 요즘은 누구나 스마트폰을 가지고 있잖아요. So dito nagamit yung 잖아요 na grammar. Again, quick review, 잖아요 na grammar ginagamit mo kapag ikaw at yung kausap mo, alam nyo pareho kung ano yung gusto mong sabihin or kung sino yung nagsasalita sa inyo. Pareho kayong ma-idea dun sa sinasabi or sa pinag-uusapan. So dito nga, it's like saying, alam naman nating pareho na sa panahon ngayon, halos lahat ay gumagamit na ng smartphone. So, ito yung part na yun, no? And then, 스마트폰으로 한번 공부해보세요. So, nag-suggest siya. Sabi niya, try mo na mag-aral gamit ang smartphone. Okay? So, yun yung sinuggest niya na fun ways to learn Korean. Next, sabi niya, nice, 그래요? 어떡해요? Sabi niya, talaga ba? Paano? So, hindi siya aware kung paano. And then, si Lamin, 저는 한국어 어휘 앱을 설치해 놓고 심심할 때마다 공부해요. Sabi niya, ako, nag-install ako ng vocabulary application. So, Korean language vocabulary application, in-install ko. And kapag ako ay naboboring, 심심할 때마다, yan. So, nag-aaral ako using yung application na yon. And then, 그걸로 해보니까 아주 재밌어요. Sabi niya, dahil yun yung ginawa kong paraan para mag-aral, so it's really fun, sabi niya, no? 사got si Anais, 와, 좋은 방법이에요. 꼭 책을 봐야 공부할 수 있는 게 아니네요. So dito sabi niya, ay wow, sabi niya magandang idea yan or magandang paraan yan. And then sabi niya dito sa part na to, 꼭 책을 봐야 공부할 수 있는 게 아니네요. So yung neo, expressing yung iyong emotion. So dito kasi meron siyang realization. Ano yon? Na hindi mo naman pala kailangan na palaging magbabasa ng libro or gagamit ng libro para mag-aral. So yun yung na-realize niya, no? So using yung smartphone, pwede din pala na mag-aral in a fun way. So kaya niya ginamit yung neo na grammar dito. So again, ibig sabihin niya dyan, so hindi pala kailangan na kailangan may libro ka or titingin ka sa libro para mag-aral. Okay, so next, sagot si Ramin, 맞아요. 아나이 씨도 필요하면 무슨 앱인지 알려줄게요. Sabi niya, tama. So, Anais, if you want or if kailangan mo, so I'll let you know kung anong application yon. Okay? So, si Anais, 고마워요. 앱 이름 좀 알려주세요. 저도 바로 해볼게요. Sabi niya, thank you and please let me know kung ano yung pangalan ng application. So, ako din, itatry ko. 바로 해볼게요. I'll try it right away. Okay, so that's their conversation. So, that's for number 1. Number 2, so papalitan lang natin yung smartphone ita, so paano ba yung ginawa dun sa first? So, sa number 1, 스마트폰을 가지고 있다, naging 스마트폰을 가지고 있잖아요. So, dudugtong lang natin si 잖아요 kay 있다. So, same ang conversation, may iba lang ng konti, Then, pagdating dito kay 수업을 듣다 at saka 한국어를 배우다. So, ito siya, So, number 1, ang ginawa is 책을 봐야. So, dito naman in-apply yung aya, oya, heya na grammar. Okay, so yung second grammar natin for Unit 14. So, parehong nagamit, yung grammar na natutunan natin for Unit 14. Si 잖아요 at saka si aya, oya, heya. Yan. Tapos, yung pagdating kay 공부할 수 있다,
공부할 수 있는 게, so may 는 게 na grammar, tapos 아니네요. Nag-end with 아니네요. So tayo din, sa number 2 natin, 수업을, so yung 듣다 natin magiging 들어야. Okay, 들어야, and then 한국어를 배우는 게, and then end with 아니네요. Now, for number 2, instruction natin, 스마트폰 활용 방법에 대해 대화해보세요. So, pag-usapan daw yung paraan ng paggamit ng smartphone. 그리고 여러분이 이야기를 해보세요. So, same lang, no? Usap. Okay, so gagamitin natin yung nandito sa baba. 스마트폰 활용 방법, paraan ng paggamit ng smartphone. 스마트폰 활용 방법, 답하기. So, 답하기, no? Sagot or answer. Dun nga sa paraan ng paggamit ng smartphone. So, paano yan? So, ang nakita ko dito nung inanalyze ko siya is, pwede natin gamitin yung 어야, 아야, 해야 na grammar. Okay? So, paano? Example muna natin sa number 1, 사진을 잘 찍는 방법. So, ano yung mga paraan para pag nag-take ka ng picture, maganda yung lalabas na output or makapag-produce ka ng magandang picture. So, dito, ang sinuggest na sagot is beauty app. So, beauty application. Malamang, application, you have to install, no? So, pwede nating sabihin dito, we will start our sentence with this. Beauty 앱을 설치해야. And then, we can add itong nasa unahan. 사진을 잘 찍는 방법. Pero, hindi natin isusulat as a whole. So, ang gagawin natin is, 사진을 잘, so instead na 찍는 방법, 잘 찍을 수 있어요. Okay? 잘 찍을 수 있어요. So, ano ibig sabihin ng ginawa nating sentence dito? So, kailangan na may i-install ka na beauty application para makapag-produce ka ng magandang picture. Okay, so malamang parang ang context nito is yung sa selfie, no? Yung mga selka or selfie na pictures. Okay, so sabi kasi dito sa first instruction natin sa taas, sabi no, 다음 대화처럼 이야기해보세요. So parang mag-usap kayo gamit itong conversation dito, parang gagaya nung ginawa nilang conversation. Yan, practice din kayo na mag-usap. So, pwede nating gayahin yung flow ng usapan ni Anais at ni Ramin. Pero this time, ang question na natin is hindi yung sa, 재미있게 공부하는 방법. Ang question na natin is yung, ito, 사진을 잘 찍는 방법. So, paano yun? Example? O, kunyari, si Ramin Shi ulit yung kausap na, Ramin Shi, yan, 사진을 잘 찍는 방법이 있어요? Okay, so yun na lang yung natin, question. Tapos tayo, sasagot tayo, kunyari tayo si Ramin, 요즘은 누구나 스마트폰 있잖아요. Or 스마트폰을 가지고 있잖아요. And then, 스마트폰으로 한번, so instead na 공부해보세요, 찍어보세요. Okay, so I hope nasusundan nyo, no? Yan, 그래요, 어떡해요? Tapos dito na, 저는, so instead na 한국어 어휘 앱을 설치해놓고, ang gagamitin na natin is yung beauty 앱을 설치해놓고. Okay? Tapos, yan, pwede nating 필요할 때마다. So, pwede nyong laruin, no? Palitan nyo lang instead na 심심할 때마다, instead na, or pwede din kung boring ka. Yan. O kaya, 필요할 때마다 kapag kailangan mo. Yan. 사진을 찍어요. Okay? And then, dito, 그걸로 해보니까, so instead na 아주 재밌어요, 사진을 잘 나와요. Okay, pwede mo siyang palitan, no? Okay, tapos yan, tuloy mo lang. 와, 좋은 방법이에요. Tapos dito na, sa 꼭, instead na 책을 봐야 공부할 수 있는 게 아니네요. So we can change this one to, for example, 좋은 카메라가 있어야 사진을 잘 찍을 수 있는 게 아니네요. So again, ano ibig sabihin nun? So hindi pala kailangan na meron ka magandang camera para ikaw ay picture or makapag-produce ng magandang picture or photo. So yun yung ibig sabihin. Dahil nga ang topic na is about sa pag-take ng magandang picture,
So, hindi na yung Chegelbaya, kung buhal so hininggaan ni Neo. So, lalaruin lang natin, no, yung mga nandito, papalit-palitan lang natin. Depende sa topic. So, again, ang pinaka point is, you can use this conversation, yung flow ng kanilang usapan, para ikaw din magkaroon ka ng sagot dito for number 2. Kasi nga, ang sabi, 대화 해보세요. Try na mag-usap. Dito naman tayo sa second, 길을 잘 찾는 방법. Paraan para mahanap mo yung iyong way or daan, no? Kung saan ka man pupunta. So, ang sinasuggest is 길찾기 app. So, application naman na ang tawag is 길찾기. So, parang ito yung Waze sa atin sa Pinas, no? Yung application na yon. So, ayan. Same din, no? We can use yung solchihada na 동사. Okay, so, 앱을 설치해야 길을 잘 찾을 수 있어요. Okay? So, 설치해야, 설치해야, or pwede din nating sabihin, we can use, okay? 써야, to use. So, 써야, or 사용해야, pwede din, no? So, gamitin ko na lang yung 쓰다, to use. And then, same lang. 길을 잘 찾을 수 있어요. Third one, 건강 관리하는 방법. So, how to take care of your health. Paraan para mapangalagaan mo yung iyong kalusugan. So, ang suggestion na application is Manbogi app. So, Manbogi, ito yung step counter. Okay, pedometer or step counter. So, pag ikaw ay, mahilig maglakad, yan. So, you can use this application. So, same yung word na pwede natin gamitin. Solchiheya or soya. And then, this time, instead na 길을 잘 찾을 수 있어요. So, same ulit yung word, no? solchiheya or soya. So, again, yung soya na to, hindi to write yan na to use. Okay? And then, dugtong lang natin yung 건강 관리하는, 하는 아니고, so, 건강 관리 할 수 있어요. Okay, so that's for activity number 2. So again, if you want to do the conversation, follow yung flow nung conversation ni Anais and Damin. And then, papalitan nyo lang yung mga kailangang palitan, no? Depende sa topic. Okay, so that's for speaking malahagi part ng Level 3 Unit 14. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.